So, ito yung sunod. Mga kababayan, ganito po yung sunod. Kay Alan Cayetano, naku, mga kababayan, Diyos ko. Kung naalala ninyo. Ito mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung naalala ninyo, ang sabi ni Alan, naghamon. Si Kuya Alan nyo, naghamon. Ano ang unang hinamon? Ang Malacanang, ang DOJ, at NBI. Anong sabi niya? Imbestigahan ninyo ang SEA Games. Imbestigahan ko rin ang flood control. Ngunit, mga kababayan, ngunit ang nangyari. Anong nangyari, Ken? Ang sabi niya, imbestigahan ang SEA Games ng Malacanang, NBI, at DOJ. Kasi siya, imbestigahan daw niya ang flood control. Ang problema, paano yung ghost project sa Taguig? Mga kababayan. Paano to? Iimbestigahan si Lino Cayetano at Alan Cayetano sa Taguig Ghost Project. Ito na nga, mga kababayan. Meron palang ghost project sa Taguig. Kaya iimbestigahan si Lino Cayetano at si Alan Cayetano. Pakinggan ninyo. May ads lang po, Nako po, patay tayo dyan. Iimbitahan ng magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Kaugnay po yan sa umunoy bilyon-bilyon pisong flood control project sa Taguig na gustong paimbestigahan mismo ni Lino Cayetano. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. Ayan na. Ito na nga, mga kababayan, kapatid mismo. Kapatid mismo ni Alan Cayetano, si Lino Cayetano, ang nangunguna sa pag-iimbestiga. Pinaimbestigahan ni Lino Cayetano ang ghost project na umabot ng 6 billion sa Taguig. Patay ka din, anak. Malaking problema to. Malaking problema to, mga kababayan. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Mag-like po kayo dyan. No? Like, share, subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. According mismo kay Erwin Tulfo, si Lino Cayetano ang nag-umpisa or nag-utos na imbestigahan ang 6 billion ghost project sa Taguig. Ayon kay Blue Ribbon Chairperson Committee, Erwin Tulfo. Patay tayo dito. Mukhang may dito may good one at bad one Parang San Juan to Merong GB Ejercito, may Jinggoy Estrada, may Lino Cayetano, may Alan Cayetano. Hala! Pero dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLA. Ayan na Ayan na. Noong mabisto na may ghost project, mangdadamay na. Ultimo yaman ni Erwin Tulfo. Dinadawit na.
Nako po. Wait lang ha, mga kababayan. Pakinggan nyo. Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron akong consultancy, tapos meron akong mga business. Eh siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa Ayan na, ang dami ng kaek-ekan. Alan, ang dami mo ng kung ano-ano na yung kwento mo. Naku, ganito mahirap, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, no? Mahirap maging kaibigan si Senator Alan. Mahirap mo siyang isama sa isang inuman tapos magkwentuhan kayo dahil kapag naging kaaway mo siya or naging kaalitan mo siya, lahat ng sikreto mo, ibubulgar niya. Mahirap siya isama sa isang inuman. Kasi bakit mga kababayan? Lahat ng nalalaman niya, ibubulgar niya. Mahirap sa totoo lang. Real talk. Kung ako may ganyang kaibigan, hindi ko isasama pagdating sa usapang confidential. Bakit? Binubulgar eh. 'Di ba? Nako, mga kababayan. So alam nyo na, bukod sa 2019 SEA Games, meron pa palang ghost project. Patay. Nako, may ghost project. Mga kababayan, nako, ano kayang gagawin natin dito? Continue! sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya tumanggap Napatay ka ngayon, Alan. Nabubuko ka ngayon. Ang kay Erwin Tulfo, nung binanatan mo, sabi mo, bendalo. Ang binulgar ni Erwin Tulfo ay ang 6 billion sa Ghost Project sa Taguig. Ito naman kay Ping Lacson, ang 75 million, 70 at saka 75 million project na walang nakikita. Patay ka diha. Nako, 2 na. Nako, Alan. Sinong papaniwalaan natin ngayon? Ikaw o sila? Nako, mga kababayan, patay tayo diha. 70 project at 75 million, no? 2 project equivalent to around 75 million are left unreleased or unobligated. In short, a total of 6.715 billion ang nagastos while you do not match. You do the match, will keep digging. Patay tayo din na. Binuking ni Lacson at binuking ni Erwin Tulfo ang baho ni Cayetano plus investigasyon sa SEA Games ni Matibag. Patay si Alan. si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano. Ay, merong informante, may mga witness at ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa Payatas, Quezon City Jail. Halaka, matay, kulong si Alan. New Quezon City Jail sa Payatas. Bilang na siya ng mga informante at testigong anyay mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya
para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kita ninyo? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mga mahilig gumamit ng Bible verse, scammer yan eh. Ha? Yung mga mahilig gumamit ng Bible verse, scammer yan. Kakain tuloy ako ng balahibo. Kaya pala, praise the Lord. Praise God. Holy name. Kaya pala, ang dami palang anomalya. Mauna karon. Iyan ang ating tatalakayin sa mga oras na ito. Di ba? Uy, hindi naman lahat, Kent. Wala naman akong pinangalanan. Di ba? O, yung mga mahilig mag-post ng Bible verse. At yung, di ba? Praise Lord, praise God, holy name. Parang Alan ba? Yung pala, may nabudol, scam. Sabi nga ni Ping Lacson, Patupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Ayun na nga, kababayan. Mukhang magkakaroon yata ng pwesto si Alan Cayetano sa Payatas City Jail. Nako, magkikita-kita silang lahat doon. Nako, baka doon sila magtayo ng Blue Ribbon Committee. Baka doon sila magsama-sama lahat, mga kababayan. So, yun lamang po mga kababayan. Ako po, Cayetano, sangkot sa flood control, tapos 2019 SEA Games, na magkakaroon talaga ng pwesto sa Quezon City Jail. Patay. So, klarong-klaro, mga kababayan, no? Yun lamang po yung ating usapin sa mga oras na ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi.